Totoo nga ba ang bali-balita? Usap-usapan ngayon ang posibilidad ng pag-resign ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos kumalat ang mga video kung saan tila tinatakbuhan at iniiwasan niya ang mga kritikal na tanong ng media. Sa mga nagdaang ambush interview, kapansin-pansin ang mabilis na pag-alis ng Pangulo kapag ang usapin ay tungkol na sa ekonomiya at sa mga kontrobersyang kinakaharap ng kanyang gabinete. Marami ang nagtatanong, may pinagdadaanan ba ang Malacanang na hindi sinasabi sa publiko? Ang pag-iwas ba sa media ay senyales ng pagkapagod o may mas malalim pang dahilan? Manatiling nakatutok dahil lalong uminit ang usaping politika sa bansa. Alala ay ang ating mga OFW. Yan. Dahil talaga sila, nasa lugar sila ng gera mismo. Yan. Kaya delikado ang kanilang seguridad at delikado. Brad, don't state the obvious. Alam natin na na delikado. Ano nga ba sabi mo noong nagkaroon ng problema? Magtago na muna kayo. Diba? Hindi ko alam kung ano nararamdaman mo nun. Baka malakas na naman tama sa'yo ng pulburon. Huwag mo na sabihin sa amin yung alam na namin. Sabihin, ipaliwanag mo sa amin yung hindi pa namin alam. Alam namin na delikado. Kaya nga gusto na nilang umuwi. Tapos sinasabi nyo walang lumilipad na eroplano. Palibasa, utak mo lang lumilipad. Ang kanilang buhay, hindi lamang ang kanilang hanap buhay, kundi mismo ang buhay nila. Kaya mabuti na lang at maganda ang relasyon natin Yan. sa mga Middle East countries kung saan nandun ang karamihan ng Pilipinong ito nagtatrabaho. Mabuti na lang at magandang relasyon natin at kinakaibigan natin silang lahat at very appreciative ang mga host countries sa ating mga workers dahil nga sinasabi nilang napakagaling at napakaganda ang kanilang ginagawa Sasabi ko. ay nakipag-ugnayan tayo sa kanila kagad at tiniyak sa atin na ang seguridad ng ating mga OFW ay kanilang binabantayan at tinitiyak nila na ang ating mga OFW ay hindi malagay sa alanganin. Unfortunately, ay kahit na sa lahat ng ating nagawa, nung ilang araw pa lang, nagkaroon tayo ng casualty sa Israel. Dahil kagaya nung nangyari nung nakaraan ay sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga na abutan ng bomba at papunta sila sa bomb shelter. Nabuhay yung caregiver nasawi naman ang caregiver na Pilipina. So yun ang una nating naging Brad, alam na namin lahat yan. Ano yung mga ibabalita mo? Ba't ka ba lumabas? Anong dahilan ng paglabas mo, anak ng toka? Alam na namin lahat yan. Bigyan mo kami ng bago. Reporter ka eh. casualty. Oh. At patuloy naman ang aming ugnayan at para sinasabi, kasi marami nagpaplano, pwede kami, lulusot kami, aalis kami. At sinabi ko kagad sa kanila, wag muna, dahil hindi natin alam ang sitwasyon. Makinig tayo sa mga local authorities, yung mga tiga doon, ang mga pamahalaan nila. At magtanong tayo, kailan ba safe na makalabas? Kailan ba lilipad ulit ang mga eroplano? Kailan ba kami makapag-charter ng eroplano upang maiuwi ang aming mga kababayan na nagnanais umuwi? At sa pag-ugnayan na yan, dahan-dahan nakagawa tayo ng sistema para maiuwi ang ating mga kababayan na nagnanais umuwi. Meron pa rin talaga na sinasabi na hindi naman daw nila, hindi ang pakiramdam naman nila. Ano? Buwisip na yan. Wala akong naintindihan. Ano, hindi ba talaga kayang magproseso ng utak mo na isang train of thoughts lang? Hindi pwedeng patalon-talon, di ba kaya? Ay safe naman daw sila. At sige, nasa sa kanila yun. At ngunit yung mga iba ay talagang naririnig na raw yung bomba. Doon malapit doon sa kanilang tirahan. Yung kwento ng mga nakausap ko, yung mga nakausap. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko, idadaan mo kami sa kwentuhan eh.
Anong bago? Alam namin yan. Natural, nandun ka sa gitnang silangan. Kahit saan ka magpunta dyan, talagang dinig mo mga putukan. Ano bago? Uwi. Ganun na nga. Sabaw. Ang nakakaawa, yung mga mas may edad na, lalong-lalo na yung mga maliliit na bata. Dahil siyempre, kahit anong mangyari, nakakatrauma yun. Ang mahirap sa bata, kahit tayo kaya natin maintindihan kung ano yung nangyayari. Kaya natin ipaliwanag, this is what's happening, may gera dahil sa ganito. Sa pagbata, ang hirap may paliwanag, basta't natatakot na lang sila. And so this is the problem that we were facing. So this was the initial problem, and this is the first concern that we addressed. And since the time that we have set up the systems for repatriation, we have already nakauwi na ang mahigit 2,000 OFW, mahigit 16,000 na ang nakatanggap ng tulong. Ito sa pamamagitan ng pagkain, ng tirahan, 2,000 out of 1.1 million. 1.1 million. Base ho ito sa overseas Filipino workers deployed in Middle East formal contract. Ito ho ang pinaka-latest na report. Key Statistic 2026 report. Nasa 1.313 million 1,113,000 Filipino land-based worker are in the region. Binibida ho sa atin, ilan? 2,000? medical care, talaga. transportasyon, Lang yan financial support. Ito ang mga nakauwi, meron din tayong ibinibigay doon sa ating mga kababayan na nandoon pa rin at nangangailangan ng ating tulong. Hindi, Brad, ganito ha. Isa-isahin mo muna yung nakauwi. Huwag mo munang paghalu-haluin kung ano yung binibigay, okay? Hindi mo na natin pag-uusapan yun. Patalon-talon ka eh. Ilatag muna natin ilan yung mga nakauwi, ilan na yung pauwi, at ilan yung mga inaalagaan natin doon. Tapos isunod mo kung ano yung binibigay nating tulong dito sa mga nakauwi at yung mga nasa Middle East region pa, ha? Para hindi tayo magulo. Ang gulo mong kausap. Anak na tawa, kung kainuman kita, iniwan kita eh. Pambira, anong klase yan? Hindi natin ititigil ito. Patuloy ito ang ating pagpauwi ng ating mga kababayan. Yan. At nakaapat na tayo na charter flight na nakauwi. Wow. At ito hindi lamang galing sa isang lugar, kung hindi pinupuntahan ito sa iba't ibang bansa, nagkikita-kita sila sa isang lugar, sabay sasakay ng eroplano bago iuwi. Pati ba naman yung pagsakay ng aeroplano? Basta nakauwi, okay na yun. Huwag mo na kwento sa amin yung detalye. Wala na kwenta yan. Pambihira naman, anong klase yung presidente ito? Sabaw-sabaw ang utak. Dito sa Pilipinas. Patuloy natin yung ginagawa ito. At hindi pa kumpleto sa 2,000 na naiuwi natin. Kulang pa. Meron pang mga gustong umuwi pa. At sila naman ay dahan-dahan ay ginagawa namin ng paraan upang umuwi. Ang mahirap ay ang pag-charter ng eroplano at saka ang paglipat kahit yung by land. Yun na nga, nung ilang unang araw, sinabi ko sa kanila, huwag kayong basta't magsasarili. Dahil kung mag-convoy kayo, pag nasa taas nasa 10,000 feet yung eroplano, hindi nila malaman kung yung ba ay mga militar o yung ba ay civilian. Baka Merong idea yan. Ikaw naman, oo. Merong idea yan. Ano bang ginagamit ng Singapore government? Hindi naman mga komersyal. Mga military, yung charter nila mga eroplano, linuloko mo na naman kami. Di ba nag-a-assist pa nga doon sa mga citizen nila mga naka-uniforming mga mga personnel nila. Loko-loko talaga to. magka-problema, misencounter kung tawagin. Misencounter, Kaya kung tawagin. ngayon, tinitiyak natin na lahat ng movement ay cleared by the local authorities para lahat sila ay maging safe. At ito ay patuloy natin ginagawa. We are chartering flights
We started with 1 a week. I'll start to accelerate that to 2 a week. Depende talaga kung kailan nila sasabihin sa atin na maaari nang magpalipad. At meron iba diyan na sumasakay sa commercial, meron yung iba sinasakyan yung ating mga chartered na eroplano. And we will continue to do this until the war ends, or until we have repatriated all of our nationals back home here to the Bangag na Philippines. bangag eh, no? Then and now the next part. Now we have the next part. Palakpakan. Diba? Comedy. Of the challenge that we were facing was the supply and the pricing of petroleum products. Kaya ang una naming tiniyak ay, ang unang tanong ko sa Department of Energy, ano ba ang stock natin ng diesel, ng gasolina, ng kerosene, ng jet fuel? At ito ay binigay sa atin. Marami sa inyo ay nakita naman ninyo yung unang report kung ilan ang supply natin. At ang instruction ko sa kanila, huwag niyong titigilan. Maghanap kayo pa ng supply dahil hindi natin alam kung gaano katagal pa ito. At pag sasabihin natin, we are talking about 45 days on average, more or less. Pero hindi natin alam how long this will last, how long the supply is going to be diminished or from the Middle East to the Straits of Hormuz. So our authorities are all continuing to find new sources for the supply. The first of all, Di ba diyan ka naman magaling? Maghanap ng supply. Brad, hanapan mo kami ng supply. Anak ng toka, problema, supply mo lang hinahanap po eh. Paul, what we tried to do was to ensure that the contracts that we already had would be honored. Halimbawa, may kontrata tayo na mag-import tayo ng ilang bariles ng langis, ng diesel, ng kung ano. Kung ito ba, ay tiyakin natin na patuloy na Tinitiyak natin. Parating talaga ito sa Pilipinas. Nung unang ilang araw, lahat ng hindi kami masagot ng mga supplier natin ng oil and petroleum products dahil hindi rin nila alam kung ano yung nangyayari. At yun na nga, pati yung presyo hindi nila maibigay. Ngunit dahan-dahan sa patuloy Kung toko, presidente ka, hinihingi mo yung presyo, hinihingi mo yung exact inventory nila, ayaw ibigay. Maghahalo ba sa tinalupan? Si Tatay Digong sasabihin mo, hindi ko alam yung inventory. Hindi namin alam kung hanggang kailan magkakasupply. Kung sipahin ka ng palabas ng Malacanang, anong di alam? Kung di nyo alam, sabihin nyo, kami gagawa. Ganon si Tatay Digong. Ganon style ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Presidente ka, sasabihin sa'yo, hindi namin alam kung yung libro ayaw pakita sa inyo kung kailan dadating ang supply. Diba? Kung gaano pa karami supply. Hindi pwede yun. patuloy na ating pagtatawag, sa patuloy sa ating pag-ugnay sa kanila at gumawa tayo ng mga bagong sistema para makarating ang langis dito ay tuloy-tuloy naman na-supplyan tayo, and we are not stopping, although the average now is running at 45 days supply. Siyempre iba-iba, but the average is 45 days. Hindi natin tinitigilan. And again, I credit the success of this ensuring the supply to the good relations that we have with our partner countries around the world. And we have not only gone to our oil suppliers, the traditional oil suppliers, we have tried to explore other sources that are not affected by the war
that is ongoing in the Middle East. And it would be premature to say that we have perfected contracts with them, but I think it's sufficient to say that the things are beginning to open up. And although we cannot be assured right now of the supply, we can be sure that at least for 45 days we will be all right. I think that we can be fairly confident. We can be confident that after the 45 days we will still have already arrived here in the Philippines. We will have already a flow of oil, not just one delivery, not just two deliveries, but a flow of petroleum and petroleum-related products. Right now, because of the situation, lahat hinihingi natin. Humihingi tayo ng crude oil. We are asking for, we find if we can find it dahil meron naman tayong refinery. Andyan naman ang Petron that can refine it. Gasolina, diesel, syempre ang pinaka-importante para dito sa Pilipinas. At ang jet fuel, kerosene at saka jet fuel para patuloy ang lipad ng mga eroplano. So we are continuing to do this. We will not stop. We will not stop this process so that we will ensure the supply of petroleum and petroleum products to the Philippines. And right now, I'm very confident in saying that we have sufficient supply. We will continue to source those supplies, and I do not think that there is a problem. Sa aming analysis, wala tayong problema para sa supply ng petrolyo at saka ng mga petroleum products. Ang isang napakalaking nangyari ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawa ng paraan dahil wala tayong control yan. Oil will do what it will do. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers have, not even the producers have. Okay lang sana kung mga mangmang at walang mga yung tipong walang Google, walang world news. Pagka sinabi mo yan, wala naman talaga tayong control. Di ko naman sinasabing hindi naman sinasabi ng sambayan ng Pilipino na kontrolin natin o kaya nating kontrolin yan. Hindi yun eh. Ang sinasabi natin dito, kaya nating maibsan yan kung hindi ninakaw ang pondo ng sambayanan. Kung hindi ilinagay sa maleta at envelope yung trilyong piso at ipinamigay sa mga politiko. Yung pera na yon, anak ng toko, kahit na sa tingin ho natin, kahit na 1 taon pang merong kaguluhan dyan sa gitnang silangan, kaya hong saluhin ng pamahalaan yung pagsipa ng mga presyo ng produktong petrol. Trilyon yun eh. Trilyon ho yun mga kababayan. Hindi ho bilyon. Trilyon ang pinag-uusapan doon. Ilan yun? 1,000 bilyon? Ngayon nagbibigay na subsidiya, 50 milyon? Hindi man nga ho bilyon eh. 50 milyon? 100 milyon? Trilyon ho ang ninakaw nila sa kaban ng sambayanan. Hindi para kontrolin natin, gulo yan ano ba magagawa? Pero kung hindi nagnakaw sa administrasyon mo, kung hindi kinuha yung trilyon piso, hindi ipinamigay kung hindi dinala sa Force Park, hindi dinala sa Ilocos Norte, hindi dinala diyan sa House of Representatives di umano, sabi ng mga Marines, sabi din ni Saldico, hindi ibinigay di umano kay ang pangalan nito, kay Jojo Cadiz. Baka wala ho tayo ngayon dito sa sitwasyon na to. Ang problema, yung 1 trilyon na ninakaw nila, wala na. Di na ho natin makita. O yung na lang, 1 bilyon. 1.2 bilyon na kay Secretary Tri-Jabe Olivar. Baka yun. Maretrip pa natin yun, di ba? Control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. Ang ating mga nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan.
para sa lahat ng na sumasakay sa mga transport system natin ay nagsimula tayo, nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3 para sa lahat ng commuter. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Para naman sa ating mga tsuper, namamahagi tayo ng cash assistance sa 120,000 na tricycle driver at TNVS drivers. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus at para sa mga truck. Para naman sa pagkain, dahil siyempre inaalala din natin na huwag sumabay ang presyuhan ng pagkain, ay pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers na binuksan natin na nakabukas sa buong bansa. At kasama dyan, bukas ang mga kadiwa para sa makabili naman yung mga nangangailangan ng murang bilihin ng pagkain. At patuloy din ang ating ibinibigay sa ating mga magsasaka ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at saka para sa mga mangingisda, para hindi ipasa yung pagtaas ng presyo ng kanilang ginagamit na krudo, hindi mapasa lahat sa mga consumer. Yan. At sumagot na ang ating Isipin nyo na lang ho mga kababayan, ang ating presidente ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa tingin ho natin, wala ho tayo ngayon dito sa sitwasyon na to. Kung si dating Pangulong, mag-comment ho kayo dyan sa baba kung sang-ayon kayo, na kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang presidente natin ngayong mga panahon na to, wala ho tayo dito sa sitwasyon na to. mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin sa ngayon. At hanggat kaya, nangako naman sila, hanggat kaya nila na i-maintain ang presyo. Kasi ang pinagbibili ngayon nila ay yung nasa inventaryo na nila. Nabili nila ng mura pa bago pa nangyari lahat ito. Kaya habang nandyan ang kanilang inventaryo, nangako sila na hindi nila itataas ang presyo ng mga primary commodities. Magsisimula na rin magbigay ang ating mga LGU ng libreng bigas. Ito ay nagsimula, yung LGSF program ito, nagsimula ito bago pa nagkagera. Pero iro-roll out ito within the next week or two. So ginamit natin dyan ng LGSF, the Local Government Support Fund. Diniretso natin sa ating mga local government para sila na ang magbibigay ng tulong. Ang ating ang programang ito ay nagbibigay tayo sa bawat LGU ng pondo, at ang hinihingi lang namin sa kanila na minimum 50% ng LGSF fund na natatanggap nila ay gawing pangbigay ng bigas, pambili ng bigas para maipamigay sa kanilang mga constituent. Maaari nilang gawin 100% na bigas, nasa sa kanila yon. Ngunit kailangan at the minimum 50% doon sa natanggap nilang pondo ay gagamitin sa pagbili at pagbigay ng bigas. Sa supply naman ng fertilizer, dahil as you know, sa urea is a petroleum product. So that is a refined product na nanggagaling sa petrolyo din. Tuloy-tuloy. To make the story short, ito ho nangyari noong natapos ang kanyang presidential address on protecting Filipino families amidst global oil price increases. Ito po ang ginagawa ng inyong pamahalaan. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much to our President, President Marcos Jr. That concludes our President's address. Naku, galit na si Marcos Jr. sa mga reporter. Bakit nga naman kasi kayo nagtatanong? Pinag-usapan, magsasalita lang siya. Ipopost nyo lang doon sa inyong mga network. Hindi pinag-usapan na magtatanong kayo.
Thank you very much, sir. Circuit. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement? Thank you. Panoorin nun natin yung kabuuan nung tinanggal ng RTBM kayo talaga sa RTBM. Ito, nagtanong ito kasi si Maricel Halili. TV5 masyado ding maano ito pakinggan nun natin game. Sir, just one clarification, sir. Will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement of the Takbo, magagalit si, ano pangalan no? Si Ramon Ang, magagalit. Petron. I don't want to get... Hindi pwede. Takbo. Nakita nyo ho kung paano tayo tinakbuhan itong bangag na to. Punta na ho tayo kay Isabel. Ang habang segue. Ang habang segue nun bago tayo nagpunta dito kay Isabel. Okay, dito tayo. Have you? Welcome to the show. Thank you very much, Ms. Pinky. Good evening to everyone. Thank you for your time. Jen. No show. The Vice President was a no-show together with her team Correct. of lawyers. Did that surprise you? That didn't surprise us. As a lawyer myself, Abogado pala itong lugar na to. Abogado ka pala, madam. Abo, napakainam niyan. Abogado pala. Hindi alata. usually in preliminary investigations, lawyers don't let their clients attend to the first hearing. They want to know the lay of the land. They want to know how it feels like in the Justice Committee. So that's expected. What is the effect of that? Because there was a long debate, argument on whether you, the committee, or the House Justice Committee chair alone should answer the letter that was submitted by the defense team, basically saying that you have no jurisdiction. The House Justice Committee had no... Medyo mahaba yung debate doon. Correct. First, we expected that they won't come, and we expected that they will say that the proceedings are unconstitutional. That's their side. But we have a duty to continue with the proceedings under the Constitution, under the rules of the House. That's something that we should do. Why would they say that it's unconstitutional? It's because allegedly we are conducting a mini trial. There's no such thing as a mini trial. Mini trial is, it's a loose term. Dapat sinabihan nyo yung chairperson nyo, si Madam Chair. Siya ay nagbida-bida na magkakaroon ng mini trial eh. Mula kay Ted Pailon, GMA7, hanggang sa News 5, station hopping siya eh. Pinuntahan niya lahat ng stasyon noong weekend. Di ba, habang yung iba mga congressman nasa mga kabit nila, etong si Jinky Luistro nagpapa-interview, binibida niya yung mini trial na mangyayari. Ngayong araw, kahapon. Di ba? O ngayong binabalikan kayo ng mini trial na yan, sinasabi niyo naman wala. Loose term. Ang loose yung mga utak nyo dyan sa Justice Committee. Mostly used by some people to confuse people. What we're having is a hearing which is stated in the rules of the House on impeachment proceedings. And essentially what we're doing now is a preliminary investigation that is regularly conducted by our prosecutors, by our fiscals. And that's what's happening now. We are here to determine probable cause, to see whether for a layperson there is enough ground to charge the accused with the crimes allegedly committed, like in the preliminary investigation in regular criminal cases. So it is not a mini trial, or it is not trial, which will take place in the Senate. Did Congresswoman Luistro mention the term mini trial? I believe she mentioned it in one She did. interview. Yes. Again, she used it loosely, and not to say that this is a trial as defined by our laws.
if everyone will see what happened earlier, there was no direct examination, there was no cross-examination. In fact, there were no witnesses, there were no parties aside from the endorsers. So there could not have been any trial earlier.